Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa magitan ng paghubog at sa pag-uugali namin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagapak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ay ngalan niya'y purihit ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila ay kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nagsisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Sumainyo ang Panginoon. Sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Mga minamahal kong mga kapanalig kay Kristo, sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, inahilin tulad ang salita ng Diyos sa ulan at yebre na bumababa mula sa langit. Hindi ito bumabalik ng walang bunga, dinidilig nito ang lupa, pinatutubo ang mga halaman at nagbibigay buhay. Ganito rin ang salita ng Diyos. Hindi ito walang saysay. Ito ay may kapangyarihan, ito ay may layunin, at ito ay tiyak na tumutupad sa ipinadala nito ng Panginoon. Sa Ebanghelyo naman ayon kay San Mateo, itinuro ni Jesus kung paano manalangin, hindi sa pamamagitan ng maraming salita, hindi sa paulit-ulit na walang puso, kundi sa isang panalangin puno ng tiwala, ang Ama namin. Isang panalangin na simple, malinaw at may lalim. Kaya naman mga kapanalig, kung ang salita ng Diyos ay mabisa at ang panalangin ay itinuro mismo ni Kristo, malinaw na ang panalangin ay hindi lamang basta isang mga salita, kundi ito ay sandigan ng ating buhay. Kaya naman una, magandang tignan natin na ang panalangin ay sandigan ng ating pagtitiwala. Sabi ni Jesus, alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin.
Ibig sabihin, ang panalangin ay hindi para ipaalam sa Diyos ang hindi niya alam. Ang panalangin ay paraan upang ipaubaya natin sa Kanya ang ating buhay. Kapag tayo ay nananalangin, inaamin natin na hindi natin kayang mag-isa. Inaamin natin na may Diyos na mas dakila kaysa sa ating mga problema. Sa panahong puno ng pangamba, krisis sa pamilya, alalahanin sa kalusugan, mga pagsubok sa buhay, ang panalangin ang ating kinakapitan. Hindi tayo basta umaasa sa sarili, umaasa tayo sa Diyos. Pangalawa, makikita natin na ang panalangin ay sandigan ng ating pagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Sa Ama namin, sinabi ni Jesus, mapasa amin ang iyong kalooban, hindi mapasunod ka sa aking kalooban. Tayo lamang ay nakikiayon sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Mga kapanalig, ito ang mahirap kapag tayo po ay nagdarasal. Madalas gusto natin sagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan ayon sa ating mga plano, ayon sa ating mga kagustuhan. Ngunit ang tunay na panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa mas mataas, sa mas magandang plano ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi nga ni Propeta Isaías, ay hindi bumabalik ng walang bunga, ngunit ang bunga ay ayon sa layunin ng Diyos, hindi ayon sa limitadong pananaw natin. Kaya ang panalangin ay hindi lamang paghiling, ito ay pakikinig. Hindi lamang pagsalita, ito ay pagsuko. Kapag ang panalangin ang sandigan, hindi tayo basta-basta natitinag sa kabiguan sapagkat alam natin may ginagawa ang Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ikatlo, maaari makita natin na ang panalangin ay sandigan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Sa Ebanghelyo, malinaw ang sinabi ni Jesus, kung pinapatawad ninyo ang iba, patatawarin din kayo ng inyong Ama. Ang panalangin ay pagpapatawad, ang panalangin at pagpapatawad ay palaging magkaugnay. Hindi maaaring taimtim tayo nagsasabi o magsabi ng Ama namin habang may kinikimkim na galit at puot sa ating mga puso't kalooban, sapagkat ang panalangin ay hindi lamang ugnayan sa Diyos. Ito ay pag-aayos din ng ating ugnayan sa ating kapwa. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa pride. Maraming magkakaibigan ang nagkakahiwalay dahil sa hindi pagpapatawad. Ngunit kapag ang panalangin ang sandigan, natututo tayong magpakumbaba, natututo tayong magsabi ng patawad ng buong puso, ng katotohanan, natututo tayong magbigay ng pangalawang pagkakataon. Mga kapatid, ang mundong ito ay napakaingay. Maraming salita, maraming opinyon, maraming mga nagrereklamo. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong magdasal na para mga pagano na akala'y pakikinggan dahil sa dami ng salita. Ang kailangan ng Diyos ay hindi yung napakahabang panalangin, yung napakahabang pagluhod, kundi lalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Maaring maikli ang ating dasal, mahaba, maikli, nakatayo, nakaluhod, nakahiga, at kung anuman, ngunit kung ito ay mula sa ating pusong nagtitiwala, ito ay makapangyarihan. Isang simpleng, Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, kailangan kita. Isang taimtim na, salamat Panginoon, salamat Diyos ko. Isang tahimik na pagtingala sa langit sa gitna ng napakaraming pagod, ito po ay nararapat na. Basta ito'y nagmumula sa ating puso. At tulad ng ulan na bumaba mula sa langit, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy. Subalit ang tanong, hinahayaan ba nating diligin ng Kanyang salita ang ating mga puso o sarado ba ito sa pagmataas, pagdududa o sa takot? Sa huli,
Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng buhay Kristiyano. Ito ay ang ating pundasyon. Ito ang sandigan. Kapag may panalangin, may direksyon. Kapag may panalangin, may pag-asa. Kapag may panalangin, may lakas na magpatuloy. Kaya mga kapatid, sa gitna ng ating mga gawain, lalo-lalo sa panahon na ito ng Kwaresma, sa ating mga pamilya, sa ating mga personal na pakikibaka, huwag nating bitawan ang panalangin, sapagkat ang panalangin na nakaugat sa salita ng Diyos ay tiyak na magbubunga, at ang buhay na may sandigan, panalangin ay buhay na matatag, mapayapa at puno ng pag-asa. Kaya halinawa mga kapanalig, manalangin tayo na may pagtitiwala at bukal sa ating kalooban. Amen. Sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama, kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumauna ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong semenanyang banal. Ama naming lumika, inihain namin ang aming ding tinatanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakikinabang nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay magiging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag, ang iyong anak na ulirang tagapagbigay na pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapahawing lahat sa aming pagugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa na mga anghel nagisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinisanisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nagkakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diyan sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na pagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po, no? Inayahan ko po kayo lahat, mga kapanalig, na mas malalim na panalangin at pag-inilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-57-931, Local 129-131-137. Ulitin ko po, no? Maaari po kayong tumawag sa ating Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137, o kaya mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lent Easter celebration. Maraming salamat po.
Ngayon po, alasalin po natin ang panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin mo ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis sa rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at tabag. Sa lahat ng may mabigat dinadala, ipinapalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal at sa magitan ng pag-ibigay at pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain po kayo ng pagkalinga at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang humayo kayong taglay ang pag-asa ni Kristo. Salamat sa Diyos.